So, eto na po, mga kapatid, mga kaiksena, anong meron direct? So, eto na nga mga kaiksena, ang pag-uusapan po natin ay patungkol po, tawag dito, sa naging kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako, nakakaloka. Alam nyo ba, kinakabahan ako. Ba't ka kinakabahan direct? Hi, Gani! Oo, kinakabahan ako kasi alam nyo naman ang ugali ni Boy Petra Cayetano, si Alan Peter Bading. Maraming drama yan putang inang yan eh. Maraming ano yan eh. Alam nyo ba na maraming nag-iisip na may gagawing gulo si Alan Peter Cayetano? Hindi nyo ba napansin mga kaiksena? Nung siya ay naging, ano ba to? Speaker of the House. Nag-resign. Boom! Diba? Oh. Basta mayroon pang nauna yan eh. Mayroon pang nauna yan. DFA ba yun? DFA secretary ba? At nag-resign. Boom! O tapos, Speaker of the House, nag-resign. Boom! Tapos ngayon, Senate President, alam mo, Alan Peter Cayetano, isa lang ang binabadya niyan. Wala talagang may gusto at hindi talaga trip nila ang kagaya mong impacto, impostor. Boom! Diba? Oh. Kaya kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na. Bakit ka natatakot nga, Derek? Kasi syempre, ang kinikilala nga ng administrasyon at ng Kamara, si Senwin. Okay? Siyempre, di natin alam kung anong drama, eksena ang gagawin ni Alan Peter Cayetano sa special session. Or kung magpapakita ba o magmamatigas ba talaga. At syempre, kung lalabas din ba yung the rest ng mga senador, kagaya nila Amy, ni Marcoleta, nila kung sino-sino pang mga impaktong senador ng Duterte. Yan ang ating pag-uusapan. So bago tayo tumakbo doon, mga kaiksena, syempre, hindi ko pwedeng kalimutan ang direct. Eto, syempre, para sa mga tatanga-tangang mga DDS, mga kaiksena, alam nyo ba, si Pangulong Bongbong Marcos po ay muling bumisita, okay, dito po sa evacuation center in Glan, sa Sarangani. Kasi maraming DDS ang tatanga-tanga po eh. Hindi marunong mag-open ng cellphone at mag-search sa RTBM, Malacanang, PTV4. Hindi naman yan mag-search sa aming mga BBM vlogger. Siyempre, takot na lang ng mga yun na ma-debunk. So, eto po mga kaiksena, bibigyan ko muna kayo ng update para in case na may mga nagtatanong sa inyo, ano sa BBM, anong ginawa ni BBM, para alam nyo po. So, eto mga kaiksena, panoorin natin sabay-sabay ang latest update na pinagagawa ng ating Pangulo ngayong araw na to. Yan ang yan ang tinatawag na pagtawag dito, evacuation center. Kung maalala nyo, kay Digong, yung mga evacuation center, trapal-trapal lang eh. Kay Pangulong Bongbong Marcos, matino, maayos. Kahit sabihin mo pang tent yan or tawag dito, yung sa mga trailer truck na style na ganon. Kay Digong, bilan mo ng trapal yang mga kababayan natin dyan. Trapal, di ba? Oh, tinakita niyo yung gaano kaayos, gaano kalinis. Oh. Grabe, no? To start shifting from food to cash assistance. Oh. Kasi yung food, hindi naman lahat doon, hindi lahat ng pangangailangan matatagpuan sa isang relief box. Correct. Alam natin may mga iba silang pangangailangan tulad ng pang-ayos ng bahay, pambili ng mga iba pang bagay na wala doon sa kahon. So, sabi ko kay Mayor, ang commitment ng DSWD, emergency cash transfer. Kinikilig si ate kay PBB. Pogi kasi talaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa totoo lang. Oo. Transfers immediately. So, ganun rin sa ibang, sa 7 pang bayan ng Sarangani and pati na rin sa Davao Occidental and sa Jensan City. The moment we get the listing from the LGU, agad-agad nating gagawin yun dahil yan ang utos at direktiba ng ating Pangulo. Maliwanag yan direktiba. Yan ang direktiba at utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng ahensya ng gobyerno para magsagawa ng tulong sa ating mga kababayan. Ang liwanag niya wag tatanga-tanga mga DDS. Oh. Ang assurance ng ating Pangulo ay siguraduhin na yung relief walang patid
at Oo. yung recovery masimulan na sa the soonest possible. Tsaka walang stab-stab to, kagaya kay Digong. Tsaka walang lugaw, kagaya kay Sara. Tragis na yan. Ito po yung bayan ng Glan. Dito Ah. yung epicenter ng lindol na 7.8. Dito yung Ah. pinakamalaking damages in terms Ah. of infrastructure, deaths, at saka yung mga hindi pa nakikita. Ang kagandahan dito, ang DSWD, prior sa pagdating ng lindol, ay may nakapreposisyon na ng mga pagkain kahit na hindi na mapasok Uy, oh. for 3 days. Ayun, ang sarap niyan. Pag nakakakita ako ng mga ganyang kawa, yung lalaki, kasalan ang naiisip ko dyan eh. Piestahan, no? Oh, huwag kalimutan mag-like ha. Sabi na Ma'am Judy Basco ha. Kinakalimutan nyo kasi, di ba? Oh. Ay meron na kaming preposition na goods dito sa Glan. Oh, ipapaalala ko lang ulit, si Pangulong Bongbong Marcos hindi naglilimit ng food packs, 'di ba? Bigyan mo ng bigyan. Oh, hindi wag mong bigyan lang na isa, dalawa, tatlo. Oh, 'di ba? Wag niyong pagdamutan. Nako, maraming salamat naman, Gani. Mag-iingat kapag na-drive mo, ha. Grabe ha, mukhang tumama ka ng ano. Sumahod ka sa paluwagan. Ginulat mo ko dyan, 35 months ha. Oh, salamat Gani ha. Oo, kailangan ko sa mga panahon na to eh. Oo, wait lang, may tumatawag. Ano ba yan? Wait lang. Tuloy tayo. One day after, nag-meeting kami kasama yung OCD at sa iba pang agency. Oh. Of course, to discuss ano bang gawin namin as a convergence ng mga regional offices na makarespond. The OCD provided of course the asset of the armed forces, yung taga-DOH naman tungkol doon sa mga gamot at kami naman doon sa mga food packs. Kompleto, 'di ba? Oh, gamot, pagkain, 'di ba? Kompleto. Hayo Dictus Rex. Po nag-communicate agad sa munisipyo. Mm. Then the municipal, sila na po ang nagtulong na sa mga iba-ibang agency. Then nag-coordinate na lang kami sa pagdatingan na adobo. nila kung paano na mga distribution. Ganyan ang pagkain, Sara. Tang ina mo, bibigay mo. Hindi naman natin minamalitan lugaw, pero wala niya si Sara ba. Tapos ang haba pa ng pila kasi kailangan pipirma pa daw dun sa lugaw. Subscribe na agad. Naloko na tayo kay Sara Duterte. Tignan nyo naman, oh, chicken adobo. Ang sarap niyan. Nako. ng mga good reliefs na mga binibigay nila. Oh. No, sa ating mahal na Pangulo po, BBM, maraming salamat po sa mga tulong na nadating dito sa amin, especially sa mga national agencies at sa lahat kita ng mga nyo na. agency dito, sa mga local agencies. Oh, yan oh, sabi ni Jay Martins, lugaw ni Inday, need mo pa pumirma at present number. Kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon, food packs eh, sky's the limit eh. Oh. Na Diba nagalit nga si Pangulong Bongbong Marcos doon. Oh, bakit isa lang? Kung may humihingi, bigyan nyo pa. Bigyan nyo. Basta wag lang gawin nilang paninda. sa tindahan. Diba? Oh. nakarating po din sila agad at nakapamimigay kami sa mga kailangan ng mga tao, Uy! no, especially sa mga food packs natin. Yan talaga yung mga nauna na binigay natin kasi yung kailangan nila. Correct ka dyan, Julius Kapispisan. Sabi niya, oh, ngayon lang nangyari na kapag may mga sakuna, hindi na kailangan ng ibang bansa ang tumulong, pamahalaan. Kumbaga, kinakaya na ng ating gobyerno. Kasi nga, sa utos at direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, pagdating sa pagtulong o mga ibibigay na tulong, preposition na agad. At hindi sa Maynila lang naka-steady. Nakakalat na sa buong bansa. 'Di ba? Kaya nga may mga malaking facility, mga storage facility ng mga food packs na ganyan para anytime sa bawat lugar, municipality, probinsya, etc., ineme, meron na. Oh. Nung pumunta kami dito, marami silang mga serbisyo na Oh. in-offer. Minsan may mga food packs, Oh. may morning. May nakikita ba kayong may nakikita ba kayong ginagawa ni
may binibigay na stamp, pumipirma ba? Wala, abot lang ng abot ng pagkain, oh. May lunch, may dinner. Oh, may lunch na, may dinner pa. Ano pa? Tapos minsan may activities sila doon sa mga bata. Oh. Nagpapasalamat din po ako, ma'am, sa serbisyong binibigay ng ating Pangulong BBM po kasi nga pinoprovide lahat sa mga napipiktuhan ng lindol. Kumbaga ba, ma'am, kahit na nararamdaman namin na para bang yung iba wala nang mauluwian, Oh. na-feel din namin na meron pang nagkikare. Oh. Kita nyo yan? Wait lang. Sino ba yung gumawa nitong video na to? Ba't gano'n ang audio nyo? Parang lalaban sa gera. Tugutugutag, tugutugutug. Ba't gano'n? Boom! Di ba pwedeng medyo solemn yung tugtog? Ang pangit ng music background eh. Tugutugutug, tugutugutug, tugutugutug. Ano yan? Baguhin nyo nga yan. Sino bang gumawa niyan? Tingnan nyo. Kala mo may SWAT na papasok eh, no? Si PCO, pakiayos. Attorney Claire, sabihan nyo nga yung audio nyo dyan. Pangit ng background. Diba? Wrong choice ng background nyo. Parang may SWAT na papasok. Tugudugudung, tugudugudung, tugudugudung. Ano yun? Sinisira niya naman yung moment eh. Ganda-ganda lang ano eh. Oh. Tsaka papaalala ko lang kay Digong sa mga sakuna ni Digong, ilang araw bago dumating si Digong o yung tulong ni Digong. Boom! Kasi wala namang mga pasilidad si Digong na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ng pag-re-repack, di ba? Yung mga makinaryang bago, mga storage na malalaki. Kay Digong wala pang ganun. Sino nakaisip? Pangulong Bongbong Marcos lang. Di ba? Yung kanya talagang adhikain na mag-modernize, ginagawa talaga, 'di ba? Mamaya meron pa tayong announcement tungkol sa modernization. Oh. Oh. Palakpakan natin mga kaiksena, Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang ho yan mga kaiksena, marami pa ho aktibidad si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw na to. Pero sa ngayon, tawag dito, yan na muna. Okay? So mga kaiksena, kung ready na kayo, please paki-type action na lang at let's go to our next topic. Let's go sa go. Si Digong dahon lang ng saging. Boom! Di ba nga, trapal nga, gani, imbis na tent, imbis na bahay o yung trailer na ng ng truck, yung ano, ang tawag doon, container truck ba? Van, ganon. Di ba? Oh, kay Digong trapal. Boom! Ano yan, may patay? Maraming salamat, Mr. President. Talaga naman pong ang inyong pagmamahal at pagtulong sa ating mga kababayan ay siksik-liglig, umaapaw. Maraming salamat po sa inyo. Yan. So mga kaiksena, at sa pagpapatuloy po, bibigyan natin kayo ng karagdagang balita. Naku, asa na ba yan? Wait lang ha. Baka nawala. Tingnan natin. Ito. Yan. Sana yun. Ito. Dahil sa usaping modernisasyon mga kaiksena, ito na. Wait lang. Yan. Game. Boom! Kamusta ka daw, sabi ni Daddy. Daddy, I'm okay lang, Daddy. Kayo, ingat kayo dyan, Daddy. Arigato gozaimashita. Ne, kampay desyo. Nasaan ba yung tubo? So, eto naman, wait lang kayo sa main topic natin. Kalmahan nyo lang. Di ba, mga mama, lot for maraming thank you po. Subscribe na agad sa channel na So, eto na mga kaiksena, isa pa rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos ng gobyerno. Siyempre, ito po hindi po ako magsasawang i-promote sa inyo at ipaalala. Okay? So, ano meron direct? Asan na yun? Yan. Ay, wala. Wait lang.
Ay, ano nangyari? Ba't gano'n nag-loading? Wait lang, naglo-loading. Stop ko lang ha. Ay, ano ba yan? Naglo-loading. Game. Yan. So mga kaiksena, mga kapatid, sa utos at direktiba nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang modernisasyon sa ating bansa, lahat ng ahensya, lahat. Isa nga po mga kaiksena, itong ahensya na ito. Ano yan, Direk? Ito pong yung sinabi ko sa inyo na nakaraan, yung Bureau of Immigration. Ayan. Kasi gusto ko mapaintindi at malaman ng mga kababayan natin itong magandang balita na to, mga kaiksena. Siyempre, hatid po yan ng Bureau of Immigration at ng CAIS o Civil Aviation Immigration Security System. Ang biyahe mo, hakbang. Ay, may ganun So mga kaiksena, ito. Ano ba, may mga nagme-message kasi sa akin, Direk, ano pa bang meron dyan sa programa na yan? Ano pa ba ang dapat naming malaman dyan? So, sabi ko, manood ka ng live. O, ito na, mga kaiksena. Siyempre, ito pong proyekto na to ay, tawag dito, maghahatid sa atin ng mas maginhawa at mas mabilis na pagbiyahe palabas ng bansa at papasok bilang turista at bilang isang OFW. So ito mga kaiksena, ito pong Civil Aviation Immigration Security System, zero cost to government, 10.74 billion CAIS project is a user pay PPP with a 4-year tech. Kasi upgraded na mga kaiksena lahat yan. Cameras, X-ray, tapos lahat mga kaiksena. Baka pati CR upgraded na yan. Robot na maghuhuga sa'yo. Charot. So, eto na, masarap nang umuwi at magbakasyon at lumipad. Okay? So, 4-year tech refresh and fully funded traveler fees. Aba, may travel fees funded pa dito A complete Swiss Challenge Drew number counters offers, so there's no financial burden to the government. Kita nyo na, wala talagang magiging pahirap sa gobyerno to, mga kaiksena, di ba? Si Rokan Saki, ano pa sabi? Nationwide end-to-end coverage, it covers all 11 international airports. Syempre pa, ang dami pala, no? At ito nga ang isa, mga kaiksena, the Zamboanga Seaport at 6 borders station. Not just NAIA, unifying biometrics AI. Yan talaga yung maganda. May biometrics na, may AI pa. Syempre, AI processing and e-gates to close critical entry points used by traffickers and terrorists. Syempre, para maging safe. Dahil dyan sa AI and biometrics, for precision targeting, the system lets authorities to set parameters intelligently sort passenger data, enabling proactive monitoring of suspected criminals kagaya ni Harry Roque, ni Bato, ni Bantag, at ng mga DDS pa na magtatangkang lumabas ng bansa. Ganyan. Ikaw o ICAO compliant features include contactless face pass. Contactless, hindi ka na lang hawak-hawak, wala nang kapkapan, wala nang ganun-ganon, no? Kumbaga, dadaan ka na lang. At syempre, gagamitin ang iyong pagmumuka. Kaya yung mga nagparetoke, i-register nyo muna yan. Charot lang. So, meron siyang face pass, deception, detection, and criminal records search engine, bringing the Philippines up to Asian world standard. Yan ang maganda. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. So ito pa, bigay natin yung nasusulat dyan pero hindi ako babasa ng aklat ng karunungan. So bago lumipad, pre-arrival screening, nasuri na ang impormasyon ng biyahe mo bago ka pa humarap sa kahit sino, mas kaunting tanong pagdating mo sa airport. Tama, kasi yung ibang mga dyan, ang daming hinihinging dokumentos kung ano-ano pa. Kulang na lang, baptismal, sama mo na. Di ba? At syempre,
Ito na yung sa e-gate. I-scan ang pasaporte, tumingin sa camera, parang South Korea to. At maghintay ng ilang segundo, bukas na ang gate, walang pila, walang tatak. Ganong kalupit. Subscribe na agad sa Number 3, ligtas na pag-alis. Naitatala ng maayos ang paglabas mo, protektado ang record mo, at protektado ang bansa sa mga gustong magtago sa gitna ng dami ng tao. Yan, ang galing, 'di ba? Siyempre, pang-apat, kung ikaw ay umalis, babalik ka rin. Di ba? May kanta nga, ang tagal mo nang nawala, babalik ka rin. Ang tanging pabaon ko ay Jollibee. Sa pagbabalik mo, kilala ka na ng sistema, ang pag-uwi, kasing bilis ng pag-alis. Para bang sa kanta, okay, bilis din ang yung pag-alis mo. Ano nga yun? O sadyang kay bilis din, natulog ako, ikaw. Charot. Tuloy-tuloy natin. Kilala ka na ng sistema pag-uwi, at syempre kasing bilis ng pag-alis mo, diretso sa pamilya, hindi sa pila. Nakakatamad yun. Pagod ka na nga sa biyahe, kakaupo. Tapos, paglabas mo, pipila ka pa. Ngayon, hindi na. Diba? Pukpukin mo na kagad yung pasaporte mo, itap mo na lang ng ganyan, sa ibalandra mo yung mukha mo, wala. Diba? Easy. Mag-book ka na kagad ng Grab. Speaking of Grab, sa airport marami naman ng mga TNBS, mga MC taxi dyan, motorcycle ito yung sinabi ko. Bukod sa motorcycle, yung mga Grab dyan, Lalamove, meron na rin, may angkas na rin, ang dami na. At mas mabilis na kayong makakauwi sa pamilya nyo kasi nga, book nyo lang, nandun na sila sa airport. Kaya, napakaganda talaga nitong ginawa ng ating Bureau of Immigration. Siyempre, proyektong KAIS at siyempre ng ating gobyerno. Ayan, ako. Kasi alam nyo mga kaiksena, talagang hindi po nawala at yan talagang isa sa mga target ni Pangulong Bongbong Marcos. Modernization at syempre paggamit ng technology and AI sa mabuting paraan, hindi ho sa masama. Kaya Bureau of Immigration, congrats at syempre tuloy-tuloy lang po. Maraming salamat sa inyong project na ito. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong... So okay na, naintindihan nyo na. Wala ba kayong mga kamay dyan? Punta na tayo sa topic natin. Let's go sa go! So eto na nga mga kaiksena. Yan. So si Pangulong Bongbong Marcos po mga kaiksena, nagpatawag na ng special session ng Kongreso. Naku, harap-harapan na to mga kapatid. Kumbaga magsasama-sama ngayon yan para unahin at intindihin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ngayon, kung itong mga putang ina mga DDS senators ay hindi pumunta at saksakan ng tigas ng muka, dapat na po itong sipain tong mga to. 'Di ba? Pero malamang baka pumunta, mahihiya. Pero kung kakayanin po nilang hindi dumalo o pumunta, ewan ko na lang talaga. Malala na tong mga impacto na to. So pakita natin mga kaiksena ang latest news tungkol dito sa sinasabing special session. Yan. Sige, tira. Samantala, nagpatawag na ng special session si Pangulong Bongbong Marcos para sa Kongreso sa darating na Miyerkules, June 17. Layon daw nito na bigyan daan ang ilang natenggang panukala dahil sa naging kaguluhan sa Senado kamakailan. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, may reaksyon na ba dito sa ipinatawag na special session ni PBBM ang dalawang panig ng Senado ngayon?
Cheryl, sa ngayon wala pa tayong bagong reaksyon na nakukuha, pero ito yung sinasabi ng mga senador from the majority block, yung new majority block ngayon, na pinangungunahan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na kinakailangan daw talaga para matugunan yung mga pending na legislation na oras daw ang kalaban nila dito. Kabilang na rin dyan yung promotion ng ilang mga military personnel, yung mga opisyal na pagka naabutan daw ng age of retirement, hindi na makukuha, so pahirapan. Tsaka yung yung tungkol sa mga bills para sa medical, hospital, yung mga kailangan, ganun nakakaputang inan tong mga senator na mga Duterte nung palang nakaraang buwan eh. Bakit direct? Kasi nga, hindi nila naisip yun. Yung ginawa nilang gulo dyan at saka hindi pagpasok, hindi nila iniisip yung mga kababayan natin na nangangailangan ng ganong klaseng tulong. Di ba? Mga abnormal no? Daw doon. Plus, Inuna nila yung kanilang sariling kapakanan, mga impacto. yung amendments, for example, sa ilang mga panukala, tulad na lamang assistance to individuals in crisis situations o yung AICS, amendments sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, yung anti-political dynasty law, yung pati yung iba pang mga measure na kinakailangan ng agarang oras at panahon. Pero so far, may kapangyarihan kasi ang Pangulo para magpatawag nito. Kaya kahit sinabi pa nitong over the weekend na nanatiling naghihintay ang mga senador, once naman na magpatawag nga ang palasyo ng special session, asahan ang pagpunta nitong mga senador from the majority block. Maging ang dagdag na natin dyan, si Senator Joel Villanueva mula sa new minority block na sinabi kapag ka magpatawag nga raw nitong special session, gagampanan niya raw ang kanilang mandato ayon sa saligang batas. Ang sabi naman ni Senator Ping Lacson, kung sakali nga, at ito na nga, nangyari na, meron ng by Wednesday, June 17 na special session, ini-encourage niya na sana lahat daw ng mga senador from the minority block ay umattend din, hindi lang daw itong si Villanueva. Cheryl. Kita nyo? Diba? Si Villanueva nga hindi sigurado kung a-attend yung minority block ngayon, yung mga Duterte senators. Kaya mga kababayan, magalit tayo pag mumurahin natin at talagang ipangalandakan natin sa buong mundo kung gaano kademonyo itong mga Duterte senators na to para kay Sara. Mga putang ina nyo. Yeah, nabanggit mo nga na willing umattend si Senator Villanueva dito sa ipatatawag na special session on Wednesday, Pero usap-usapan pa rin yung 13th na senator daw na sinasabing pwedeng mag-over the backward sa new majority. Siya na nga, kaya yun? May reaksyon na rin ba dyan? Yung kampo nila Senator Alan Peter Cayetano? Basta wag tayong umasa diyan kay Joel Villanueva. So parang hindi nyo naman kilala yung ugali niyan, 'di ba? Cheryl, sa ngayon, ang nagsalita muna dyan si Senator Ping Lacson na wini-welcome niya itong pagbibigay ng commitment ni Senator Villanueva sa pag-attend niya sa special session. Pero so far, sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na hanggang ngayon ay mini-maintain niya pa rin na siya raw ang legal at ang moral na senator. Luko-luko talaga, no? Pilit niya talagang sinasaktan yung sarili niya. Hanggang ngayon, feeling niya siya pa rin yung yung Senate President. Diyos ko. Kung halimbawa lang ako yung kapatid ko yan o asawa o kakahiya ko yan. Sa totoo lang, itatakwil ko yan. Lantaran na, pinagtatawanan ka na, lahat na ng mga kung ano-anong, Diyos ko, hindi ka naman pinapansin, ayaw na sa'yo ng tao, ayaw sa'yo ng kahit sino, pilit ka pa rin papansin. President. So far, tahimik pa. Sabi pa nga ni Senator Ping nitong weekend, tumatahimik na rin daw yung pagiging vocal sa suporta ng ilang mga senador mula sa Cayetano Block. Pero ang hinihimok dito, wala naman kasing, sabi ni Senator Villanueva kasi, wala raw itong patungkol doon sa paglilipat bakod, pamimili ng sites kung sino ang sasamahan, kundi yung pag-question daw at paghahanap ng taong bayan ng kung ginagawa ba ng mga senador yung kanilang trabaho. So far lumulutang nga yung Sa totoo lang, ang gumagawa lang ng tungkulin nila, itong may majority block ngayon ni Senator Win Gatchalian. Pero yung the rest, wala. Kapito ko nga. Alam nyo ba kung anong bagong scientific name ng tuko? Boom! Ang scientific name ng tuko ay Alalenus pitheranus cayetanus.
like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong Yan ang scientific name ng tuko. At ang tuko na ito ay matatagpuan sa lugar ng Taguig City. like, share, subscribe na agad. Ano nga ulit yan, Direk? Alalenus, Peteranus, Cayetanus. like, share, subscribe. Okay? Yan. Bagong kaalaman nyo yan, ha? At least alam nyo. Ano tao? Tuloy tayo. Pangalan ni Senator Villanueva pero wala pang nagkukumpirma. Pwera na lamang siguro, Cheryl, kung sakali sa special session, magkaroon na ng motion para sa pagpapalit ng liderato o kung makukumpleto na yung kinakailangan 13. Ang sabi kasi ni na Senator Ping, hindi pa nila maipush talaga o maisulong yung pag-uupo kay Senator Gatchalian bilang Senate President na dahil hindi pa nakukumpleto yung bilang na 13 or at least 13 senators na bubuo sa majority. So kung sakali man na maging totoo na itong si Senator Villanueva ang maglilipat bakod, maaari nang mailuklok talaga bilang SP si Gatchalian. Pero aabangan pa natin yan ngayong Wednesday. Cheryl. So paano mangyayari nun, Mary Mon, para mas maintindihan ng mga kababayan natin? Magkakaroon ng special session, pero sino magpe-preside? Tapos, Ako na, para hindi sila magkagulo. Ay, kulang pa, no? Yun, delulus pa pala. Sorry. Scientific name. Delulus, Alalenus, Peteranus, Cayetanus. Tuloy natin, ha. At least alam nyo na, dagdag kaalaman yan. Gusto nyo ba malaman kung saan nagsimula ang tuko? paano kung igiit ng Cayetano Block na silang mula sa kampo nila ang dapat mag-preside? O hanggang ngayon, nakikiramdam pa rin tayo? Cheryl, yan yung sabi ni Senator Ping na ready raw ang majority block sa kahit na anong quote-unquote dirty trick ni Senator Alan Peter Cayetano. That may include, kasi kapag may special session, yung presiding officer pa rin, so sa liderato na to, technically ang acting na Senate President or presiding officer, si Senator Gatchalian. So siya ang tatayo doon sa rostrum at magpe-preside ng special session dito sa Senado. Pero ang nasabi ni Senator Ping, maraming pwedeng mangyari kung sakaling magkakaroon ng special session. And that includes yung pagkukontest daw ni Senator Cayetano bilang presiding officer, pati yung pag-a-attend din ng mga senador from the minority bloc. So walang Pustahan, pagka nagkaroon na ng special session, nangyari na sa June 17, ako, ito kutob ko to, pakiwari ko, sa pantaha ko, na merong eksenang gagawin talaga si Cayetano sa special session. Maniwala kayo mga ka-eksena. Kung maaalala nyo nga, sa palasyo, yung kay Velasco at kay Cayetano, nagharap sila doon, dinala sila doon sa palasyo. Kaya ngang magpabebe ni Cayetano sa harapan ni Digong. Diba? Gagawa talaga yan ng eksena. Biruin nyo, asawa daw, kuno ni Cayetano, mahilig magpadlock. Si Cayetano nang papadlock din. Nako, sigurado yan. Asahan nyo na yan. May gulo, may tawag dito, may gagawing pautot yan. Dinivulge na detalye kasi si Senator Ping, pero sinasabi niya, handa naman daw sila sa kahit na anong pwedeng mangyari sa paparating na special session. At ito na nga, meron na nga. So yung preparation na inaabangan nila is kung magkakaroon ng pagkukontest mula sa Cayetano Block sa paghahawak ng special session ngayong Wednesday. Cheryl. Kumusta ang security dyan sa Senado? Ngayong balik on-site work na. At totoo ba na ipinagbabawal pa rin ang mga bisita sa loob? Sa ngayon, Cheryl, oo, iba pa rin yung security alert nila dito. Sa labas ng Senado, sarado pa rin yung pinaka-gate nila. Yung checkpoint nila bago yung gate. Nandun din yung mga barbed wires, yung mga steel barricades na nakapaligid sa kahabaan ng Jokno Boulevard, maging yung under-vehicle inspection na ginagawa. So, ibig sabihin, yung mga sasakyan na naisipasok dito sa Senate premises, dadaan muna siya, i-inspeksyon yung ilalim, yung paligid, at kukumpirmahin muna yung sakay kung ano ba yung pakay nila. Senate personnel ba sila? Senate accredited media, kasi accredited media lang muna ang maaari pumasok dito, or kung may coordinated silang purposes ng pagpunta sa Senado. So far,
wala pang schedule ng committee hearing sa ngayon, wala rin pa silang session dahil adjourned sine die sila. Kaya nananatili munang heightened yung security sa loob at labas ng Senado. Cheryl. Ngayong araw, yung itinakda yung non-extendable deadline para magsumite ng pre-trial brief sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ano yung inaasahang proseso rito? Ito kasi, Cheryl, yung part na aayusin pareho. Wala pa ditong verdict ng guilty or not guilty. So yung House prosecutors, maging yung defense o yung sa kampo ng ini-impeach sa kaso na to kay Vice President Sara Duterte, aayusin nila ngayon yung mga ebidensya. Dito may marking of evidence, yung pag-aayos na ng trial calendar, kumbaga yung ibang mga logistics na may kinalaman para maging smooth flowing yung schedule at yung pinaka-proseso na ng trial proper ng impeachment. So far, yung huli kasi nating kalendaryo nakita ngayon nga yung huling araw nito, susundin na ng pre-trial conference. Ito na yung pag-i-issuance din ng pre-trial order, tapos ipagpa-file ng commitment on pre-trial order. Ito na yung ika-clarify na lahat ng kailangang gawin, mamarkahan na yung exchange of evidences para mas organized na kung sakaling July 6, gagawin na yung target talaga na impeachment trial proper. Cheryl. On time naman ba yung mga agenda kabilang ang impeachment trial preparation ng Senado sa kabila ng patuloy na issue sa leadership? Cheryl, yan yung sinasabi ng majority bloc ngayon na kung sakali nga may iba pang concerns, maaari din lang itong ma-address sa special session, which is mangyayari na nga sa Wednesday. Ano daw? Yung minority parang kaluluwa, walang paramdam. Meron yung isa, nandun sa programa niya sa Saganang Chismisan, si Marcoleta. Boom! O doon nag-iingay si Marcoleta. Doon siya kuda ng kuda. Nasaan ba yung tubo? Nagpakulay yata ng buhok eh. Anong kulay, Direk? Kokwa. Di ba, Gani? Ingat pag na-drive ba? Isang inaabangan din kasi dito is yung kung sino na yung maninilbi bilang presiding officer sa impeachment trial. Ang huli kasi nasabi ni Gatchalian, siya raw yun bilang acting na Senate President, puwera na lamang kung meron silang iluluklok o iuupong magsisilbing presiding officer ng impeachment. Lumalabas pa ngayon tinatawag na impeachment manager para masiguro yung kaayusan at yung tamang daloy ng impeachment trial. So ilayan yan sa mga abangan natin sa mga susunod na linggo. Pero so far, wala pang binabanggit na kahit na ano ang liderato sa kung magkakaroon ba ng compromises. Pero ang nabanggit ni Senator Ping is yung possible effect kung sakali man na marami pang senador ang hindi makakapunta sa impeachment trial, kung sakali man na sila ay madedetain or magkakaroon ng suspension order na mahahadlangan yung kanilang attendance. Pero ang nasabi naman dito ni Senator Ping, maaari naman daw may realm of possibilities na pwedeng gawin. Pwedeng mag-ask ng leave of court. So kung sakali man, for sa case ni Senator Jinggoy Estrada, pwede naman daw kung sakali i-escort daw siya para makapag-attend ng impeachment trial. Same goes din sa iba pang mga senador na kung sakali man, while they're still under investigation, kung sakaling magkaroon ng suspension order, ilan ito sa kailangan nilang aralin. Pero ang sinisiguro, hindi dapat nito maapektuhan yung magiging final verdict sa impeachment trial. Ang malinaw naman dito, hiwalay ang function ng mga senador bilang parte ng legislative body at bilang parte ng impeachment court. Kaya ilan yan sa mga development na abangan natin sa mga susunod na linggo. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes. Maliwanag. So, eto nga mga kaiksena, idadagdag ko lang. Anong idadagdag mo, Direk? Eto nga po. Saan na yun? Saan na yun? Eto. Meron pong panibagong ebidensya laban dito sa putang inang si Sara Duterte. Nasaan ba yung tubo? So, eto na nga mga kaiksena, wag na nating patumpik-tumpikan pa. House prosecutors may bagong ebidensya laban kay Inday Sayad. Ano yan? Ano yan? Di wag na natin patagalin. Tirahin mo na. Ngayon po, alamin naman natin ang iba pang detalye kaugnay ng mga bagong ebidensya na magagamit umano sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasa linya po ng telepono si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridol. Magandang umaga po sa inyo, Kong. Ay, magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Okay, so regarding this new evidence, Kong, gaano po kalakas ang bagong ebidensyang ito at maaari po ba itong maging game changer, kumbaga, no, sa impeachment case laban po sa Vice Presidente? Ba? Alam po niyo, malakas po talaga yung ebidensya na yun kasi yung po nga hindi
lalagay no ng mga ari-arian sa SALN ng isa pong public official. Yan po yung isa sa mga batayan bakit po na-convict si former Chief Justice Renato Corona. So, Naku, lakas nga ng ano niyan. Ang lakas nga ng ebidensya yun. 'Di ba? Bukod sa ginawa niya sa SALN, meron talaga siyang itinago o hindi talaga isinama. Talagang sinadyang hindi isinama kasi nga nakakalula at nakakawindang yung laking halaga ng mga properties na meron tong putang inang si Sara Duterte. Yan po ang muka ng simpleng pamumuhay. Paano naging simpleng pamumuhay nitong putang inan to? 'Di ba? Ginawa lang po nilang kabilang kanto yung dahig. Diyos ko, magkano ang pamasahe, balikan, 'di ba? Direct nabalitaan mo na? Oh, talaga? Legit ba 'yan? Oh, sige, tuloy natin. Relax muna. sabihin, kaya Vice President Sara Duterte, kung meron po siya mga ari-arian na sa loob ng mahabang panahon ay pag-aari po niya at hindi po niya linista sa kanya pong SALN, ganun din po yung mangyayari po doon. So, ayan po yung bagong ebidensya na meron po tayo ngayon at hopefully within the week or hopefully within the day, ma-disclose po natin ano po yung particular na document. Parang gusto kong tumakbo. Bilang politiko kasi ang lakas ng ganun no, magpipicture ka lang. Boom! Magpa-picture ka lang sa tao, mukha ka ng mukha kang malakas, 'di ba? Dahil pa namang uto-uto, no? Diyan magaling si Sara Duterte sa selfie. Yan ang niya, specialty niyan, magpa-selfie. Anong yan? Paano makakapag-selfie sa taong bayan? Selfie? Sa bagay, di nga marunong gumamit ng laptop daw. Ito at ebidensya po nung pong mapag-aari ng ating pong pangalang Pangulo na hindi niya po diniklara sa kanya pong SALN sa kahit ano pong taon. Kung kailan at paano nyo po natuklasan? Yung mga umano'y ari-aria, yung mga hindi na-declare sa SALN po ni VP Sara. But ngayon lang to, inilabas ng prosecution panel? Well, nung po nagtitingnan ho kami ng mga dokumento at ebidensya, no? So sinabi ho ng isa sa mga prosecutors, maganda ho magkaroon ng complete sweep ng lahat po ng mga opisina, no, na meron pong tala yung pong opisina ito na mapag-aari ng iba't ibang mga individual. No? So, tinignan ho namin yung pong ahensya po na yon. So, pagkakita ho namin, meron ho talagang listahan ng pag-aari ang ating pong pangalang Pangulo at hindi ito nabanggit sa kanya pong SALN. Alam nyo mga kaiksena, napakasimple lang, no? Ang simple-simple lang intindihin bilang isang Pilipino. Una, yung salitang pagsisinungaling, 'di ba? Wala namang di mo na matatawag na magandang ugali o magandang gawi ang pagsisinungaling. Masama nga 'yun 'Di ba? Utos nga sa Biblia 'yun, huwag kang magsisinungaling. Itong Vice President na to, nagawa talaga magsinungaling, manloko. Doon pa lang basic na kagad. Kung sa sala, may sala na kagad. Yung bigat naman, tignan natin. Yung mga kaperahan na hindi niya sinabi, yung mga ari-arian na malalaking halaga na hindi niya sinabi, mas lalong mabigat, di ba? Kung nagsinungaling siya halimbawa ng, ikaw ang umutot, hindi ako mababaw. Kaso, bilang public official at nakalagay sa ating batas na dapat mong ilathala ang lahat, transparency. Lahat ng ari-arian mo, pati kabit mo. Charot. 'Di ba? Yun lang, napakadali, basic na basic. Guilty na kagad, 'di ba? Nagsinungaling ka, nanloko ka, itinago mo, maliwanag ang ebidensya, guilty. Paano pa yung assassination? Papaano pa yung pandadaya o tawag dito, yung mga dokumento, pineke, 'di ba? Mga pangalan at pirma, falsification. Dali na naman. Boom!
Guilty na naman tong putang ina si Sara Duterte. Ang hirap intindihin niya ng mga DDS, ano? Napaka-basic lang. Oh. And kung bukod po dito sa isyong ito, ano pa po yung nakikita po natin pinakamahalagang ebidensya at testigong iaharap po sa pre-trial? Kakapala na lang talaga ng muka ito si Sara Duterte, no? Sagad ang kapal ng muka. Sa pre-trial naman ho, at lahat po ng mga articles of impeachment, talagang pupunayin po natin yung mga ebidensya at witness list and documents. Ano? Pero, syempre, again, doon sa pinaka mabigat pa rin po, yung pong banta at yung pong hindi maipaniwanag na yaman, yun po talaga yung pinaka matitindi at pinaka mabibigat po na mga articles po na itupusunta. Opo. Kung nabanggit nyo nga din po, it would be better if it would be disclosed during the pre-trial submission. Ano po yung mga inaasahan natin na magiging resulta sa ng pre-trial conference sa June 18? Well, siyempre, nabanggit naman ako natin na yung pong witnesses at document list na pipinali na po ito. Pero siyempre, isa ho doon sa mapagpapasyahan din po yung sequence ng trial, no? Ano daw? Kung dito sa Japan, kulong na yan habang iniimbestigahan. Oh, ang galing ano. Hayaan nyo, pag ako naging presidente, yung mga ganyan, matik. Kulong kagad yan. Boom! Charot lang, di mo tatakbo. So, ibig sabihin, ano ho ba yung order of presentation ng pong articles of impeachment? So, mapag-usapan din po yan. At syempre, makukuha din ho natin ano ho ba yung witness list and document list din nung pong kabilang panig. No? Dahil syempre, dahil very general po yung kanila pong answer, in-expect ko namin na mas kompleto na po yung pong kanilang ilalatag na depensa batay po doon sa kanilang isasabi na pre-trial brief today. Meron po kasi mga usapin na nagsasabi baka daw po hindi matuloy itong impeachment trial na ito because kung titingnan po natin dun sa mga senator judges, magkukulang po sila doon sa itinakda ng konstitusyon na dapat 16 na 24 po sila doon, 16 na maaaring mag-convict. Ano pong masasabi niyo po dito sa maaring suggestion po ni Senator Ping Lacson na payagan na lamang po yung mga nakakulong na senador na pisikal na lumahok sa impeachment trial? Hindi, meron ngang suggestion o opinion na may statement o opinion daw. Sinabi si Kong Luistro. Ito, agree ba kayo? Kasi parang mas okay pa yon mga kaiksena, yung kay Luistro na sinasabi niya. Kung 24 ang senador at may dalawang, yung isa nakakulong at isa nagtatago o pugante, wag mo nang ibilang ng 24, di ba? Ibilang mo ng 22. Tapos sa 22 mo kunin yung 2/3 na boto. Kaya kung mababawasan, kung 16, maging 40 na lang. 'Di ba? Tingin nyo, mas okay yun. Kaysa naman, kasi para sa akin, parang palalakihin mo yung ulo ni Jinggoy dito eh. 'Di ba? Oh, Nobel ka, plunder ka, tapos ipagpapaalam ka para makasali ka dito sa ano? Para makaboto. Iyan nga yung gusto mangyari nila Peter, nila Boy 10K, ni Petra eh. 'Di ba? Sana nga lang pwede yun, ano, na ikonsidera at maiamyendahan o mamosyon, ano bang sa klaseng katawagan pwede yun. 'Di ba? Ganun na lang dapat. Kung 22 na lang sila, sa 22 kumuha ng 2/3. Wag ipilit na 24. Pinagalit nyo ko eh. Ano sa tingin nyo, mga kababayan ko? Di ba? Oo nga, dapat di counted yung mga pugante. Yes, di ba? Ano pang saysay ng naging nakakulong Nobel, tapos papayagan mo makapunta sa Senado. Di ba kaya nga tayo nagkukulong ng mga may sala? Di ba? Pinagdudusahan para maranasan nila ang hirap. Tapos, bibigyan mo ng special treatment kasi dahil sa impeachment. Pwede naman i-adjust yan. Pwede namang baguhin. Di ba? Oh, kasi ipipilit mo. Si Bato, paano gagawin kay Bato? Pabobotohin nyo online. Hindi na, oy. Oh, migil kayo ha. Well, come to think of it daw po, mga 9 na senador ang nahaharap po sa iba't ibang kaso. Oh.
Well, unang sa sir, malaya naman po yung... Kasi wala naman may gusto na may makulong yung mga yan kung hindi sila rin na may kagagawan yan eh, 'di ba? O kung nakulong si Jinggoy, kasalanan ko ba? O ba't kailangan ako magdusa para kay Jinggoy, 'di ba? O siya yun eh, di pagdusahan niya, hindi siya pwedeng maging senator judge o impeachment trial judge, 'di ba? O si Lacson kagabi, 'di ba, content nga natin yan, sabi ko baka hindi matuloy ang impeachment kasi sa rason ni Ping Lacson, ganun nga. Hindi ayako, pangit. Senate Impeachment Court na magpasya ho ng kanila pong rules. So, ibig sabihin, kung papayagan po, ano ba, si Senator Jinggoy Estrada na humarap po at magpakita sa Senate Impeachment Court at papayagan ng Sandigan Bayan, di wala naman po tayo magiging pagtutol po sa bagay po nila. They're free to make their own rules among senator judges po. Maaari po bang maipaliwanag po sa amin, Kong Redon, kung ito pong 4 na impeachment o articles of impeachment ay kinakailangan na lahat po ito ay makonvict or masabi po na may kasalanan si VP Sara para po makonvict si VP Sara sa impeachment trial na ito? Or maaaring isa lamang doon sa articles of impeachment? Tama po yun, no? Katulad dun sa nagdaan po natin karanasan sa impeachment trial po ni Chief Justice Renato Corona, sapat na po yung conviction sa isang article of impeachment, no, para matanggal po ang isa pong public official. So, siyempre, isa din po yan doon sa mga pagdidesisyonan po ng prosecution panel kung kailangan ba na yung pong 4 yung ipresenta, no, sa Senate Impeachment Court or ilan na lang yung pong ipipresenta sa kanila po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Bicol Sara Party List Representative Terry Redon. No, yun ang mas okay siguro, no, yung kay Luistro. Ito mga kaiksena, para ito pala na-save ko pala dito. So, ituloy natin. Yan. Okay? Sorry na i-adjust natin. So, ito ang tanong nga dyan. Tinanong si Kong Luistro na paano po kung gano'n ang mangyayari. Kung 24 tas 2/3 ng boto, 16. Paano po yung dalawa? So, ano nga sagot ni Kong Luistro? Pakinggan natin, ha? So, dapat po bang bawasan? Yan. With the current situation, yes. The same way that it was reduced in the election of Senate President pro tempore and the rest of the chairwomen of the different committees of the Senate. Parang yung kagaya nga ng sa majority nung nagkaroon sila ng quorum, ganoon ang ginawa. 12 lang sila, di ba? Para sa House Prosecution Team, ilan ang base number ng senador na tinitignan nyo po ngayon? This is my opinion. If the voting will happen now, it should be 22 as well. If I may add, no, again, this is just an opinion, no. All of us has different opinions regarding the matter. Pero I think yung appreciation dapat talaga natin is we want the Senate which is operational, a functional Senate. No? We cannot have a functional Senate if some of the members will not be accessible in terms of passing their judgment through a vote. We're talking about impeachment trial where the sitting senator, sitting judge, senator judge, presence would be indispensable in determining determining the judgment by which one would have to arrive based on the evidence presented. So I think kailangan natin yung approach na yon to also be practical in order to establish our belief that the Senate is not just an institution sitting there to hear and to try and decide, but a functional Senate where the active members' presence are secured, a part of the deliberation, can actually arrive into a sound judgment because of their actual presence, by which these are the basis for them to pass on their judgment, either to acquit or to convict.
Doon po sa base number na 22, Kong Jinky, do you consider Senator Jinggoy as suspended already? Dahil siya po ay arrested na at nasa Sandigan Bayan? Kung tutuusin nga mga kaiksena once na napunta ka sa lagay ni Jinggoy at sa lagay ni Bato, di ba dapat ang isang senador walang record at walang kinaharap na ganyan bilang tatayo kang senator judge sa impeachment court, di ba? Kumbaga yung pagkatao at reputasyon mo, ano bang sa ano yun? Sa English nun? Parang wala kang moral o immoral ground, ascendancy, 'di ba? Dapat gano'n na maging basehan diyan eh. Yung mga tatayong mga senator judge diyan hindi mapupulaan. Tulad yan ni Jinggoy, gusto mo maging senator judge may katarantaduhan nga, plunder kaso. Tapos si Bato naman tawag dito International Criminal Court ang ano ni Bato, 'di ba? Kuha nyo mga kaiksena. Di ba dapat ganun ang background dapat naman magiging judges dyan o senator judges sa impeachment, malinis, walang bahid. Di ba? Para hindi nakakayang humatol. Hahatol ka tapos ikaw din pala magnanakaw. Di ba? Hahatol ka kaya pala inakwit mo kasi parehas kayong magnanakaw. Di ba? Kaya pala inakwit mo kasi parehas kayong mamatay tao. Sa tingin nyo? Well, under the plunder law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, when the public officials are charged as such, they are suspended from becoming a member of the Senate. So kung suspended ka, how can you attend? Are you still a senator on that particular occasion if you are suspended from your official duty? No. I think the answer is clear, no? And to add to what Kong Sia said, no? Meron tayong mandato sa konstitusyon. And that is to trial forthwith, no? And if we hold the contrary view, it means that the constitutional mandate will be hostage by the different situations of some senators. Ilayo at wag ilapit, no? Kung yung nagsisirculate sa social media, mangyari. Sabihin natin 8 or 9 will be having their cases in court, no? Masususpend as provided in the Plunder Law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Correct. The required threshold is 16. Yan. So that will mean that it will paralyze the accountability mechanism. And we know, of course, that the Constitution is paramount. It must not be conditioned to the situation of our senators. This impeachment trial must proceed. The decision must be rendered, no? And the threshold must be fixed depending on the current situation of our Senate. Maliwanag mga kaiksena. Isa-isa lang Jack Miyop ng comment. Huwag mong tadtarin, nababasa ko naman. So, tama naman yung sinasabi mo, may punto ka naman dyan. Yun nga yung gusto kong kuning dahilan, rason, paliwanag din ni Kong Luistro. Dapat ganun, suspended na nga eh. Ngayon, bawas na. 23, si Bato, di naman makakapagpakita. Pag nagpakita, kulong. So pag nakulong, takbo na ng dahig yun. 22 na lang. Dagdag bawas kung sakaling kinakailangan. Diba? Kung halimbawang bawasan. Kung 24, naging 22. Kung sa 24, 16, 22 na lang, gawin 14. Diba? Makakalokang to. So, maliwanag tayo dyan, mga kaiksena. Umuulan pa ba sa inyo? Dito sa amin, umuulan pa rin eh. So, yun, mga kaiksena. Mamaya, magla-live po ulit tayo. But sa mga oras na to, kailangan muna nating kumilos at mag-asikaso sa ating pangaraw-araw na buhay. Sa lahat ng ating mga kaiksena, sa lahat ng ating live viewers, at sa ating mga moderators, Kabugar at Ex-Senadora, maraming salamat sa inyo. Ulitin ko po, yung mga naisumali sa ating parapol para bukas, Sinabi ko na po kanina sa umpisa ng ating live stream para makasali kayo.
1,000 pesos ang mapapanalunan kada mabubunot, 15 tao ang mananalo at magkakahalaga at na total of 15,000 pesos kada tayo magrarapol. Okay? Kaya pakiayos po yung mga comment nyo. Ayan yung iba #mamang. Kulang. So hindi yan papasok sa entry. Yung mga gustong sumali, ganito lang ang gagawin nyo. Panoorin, mag-like, mag-share. Kailangan i-screenshot nyo ni-like nyo, ni-share nyo, pinanood nyo, at may comment kayo. Para pag nabunot bukas, kailangan nandito, bibilangan ng 10, pag wala, ibibigay natin sa iba. Eto bago tayo magtapos, ilalagay ko yung link nitong video para makasali kayo at makagawa na kayo ng entry nyo. Yan. Pupuntahan nyo yung link na yan. Kayo po ay manonood papanoorin po, tatapusin. At pagkatapos, like, share, comment. Okay? Bukas magrarapol tayo at mamimigay ng 15,000 pesos. Tara na! Pero na! Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Okay? Maliwanag po mga kaiksena. Maraming salamat Mods, Erica Matsumoto, Ingat, Nospi, Shirkansaki, at lahat ng ating members dyan at mga kasamahan. Maraming salamat po. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa Premily ulit at kay Ma'am Teresa Selman. Thank you po sa inyo at thank you ulit Ma'am Judy Basco. So sa lahat po, magkita-kita rin tayo every Webes, 4 PM, Bengador, Direct Freddy Valera. Yan. So mga kaiksena, kita-kita na lang po tayo maya-maya. Ito po ang inyong lingkod. Hindi po kayo dito mag-hashtag ng Mamang Sorbitero. Nikki May Mandani. Boom! Dito nga sa link po. Okay, maraming salamat mga kaiksena. Direct Freddy Valera, ang inyong lingkod, ang isang director. Ako lang yan, wala nang iba. God bless and see you again later. Bye po. Thank you so much. Yeah, mic check 1, 2. Ito ang boses ng katotohanan. Walang plastikan, walang pakitang tao. Direct Freddy Valera Official. Pero na, like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direct Freddy para sa lahat ng henerasyon. Diretso magsalita, walang paligoy-ligoy. Bawat salita may laman, hindi puro ingay. Mga topic na swak sa masa, mga kwentong tunay na tumatama. Hindi kailangan magpanggap para mapansin, kasi katotohanan ang laging dala rin. Simple lang pero may dating, kaya maraming tao ang naaabot din. Mula umaga hanggang hating gabi, mga videos na may saysay palagi. Hindi lang basta content na pampalipas oras, kundi gabay din sa pang-araw-araw. Kapag may issue sinusuri ng maayos, hindi nang huhusga, mas gusto malinaw. Lahat may matututunan na aral habang nakarelax sa pakikinig ng bawat detalye at usapan. Kaya kung gusto mo na may kabuluhan, ito na ang channel na dapat subaybayan. Pindutin ang bell para updated ka sa bawat upload na siguradong panalo ka. Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direct Freddy para sa lahat ng henerasyon. Sa panahon ngayon maraming nagpapanggap, puro yabang online pero walang pangarap. Pero dito iba ang hatid na mensahe, pag-asa at inspirasyon ang tunay na biyahe. Minsan seryoso, minsan may katuwaan, pero sa dulo may mapupulot kang aral. Parang tropang marunong makinig habang buhay mo yun di